First time ko pong magbahagi ng sarili kong karanasan dito sa Sindak. Itago niyo na lang po ko sa pangalang J. Sir Red. Ang karanasan kong ito ay bago lamang at hindi ko alam kung ito ba'y makapag sa inyong mga tigapakinig, pero sa akin ay sobra talagang naghatid ng kilabot. Nakaugalian ko na rin po kasi, Sir Red, na simula ng umaga hanggang sa aking pagtulog ay nakikinig po ko ng mga true horror stories. Siyempre sa Ilakbot at sa Sindak, at paminsan pa nga sa Ilakbot 24/7. Nangyari ito September 9 at around 12 midnight na po yun. Sa katunayan ay nakatulugan ko na nga po ang pakikinig. Hanggang sa walang ano-ano, nagising po ako bigla sa kalagitnaan ng hating gabi. Alam ko po na nagising ako, pero na-realize ko na gising pala ako sa loob ng panaginip ko. Tulog ang katawang lupa ko at ang pakiramdam ko nga po ay may pumipigil sa akin para bumangon. Ramdam ko yung higpit ng paghawak sa kaliwa kong dibdib at sa kanan kong braso. Hanggang sa ilang saglit pa, nararamdaman ko rin na merong humahalik sa liig ko. Pilit ko minumulat ang aking mga mata pero hindi ko magawa. Sa panaginip ko ay napapasigaw na ako at tinatawag ko na ang pangalan ng partner ko. Pero nagtataka ako dahil walang lumalabas na boses. Hindi ko rin naaninagan ng malinaw yung muka nung elementong iyon. Pero malinaw kong nakita na mahaba ang buhok niya at parang wala siyang suot pang itaas. Sa sobrang kaba ko noon, Sir Red, hindi ko na rin po nagawang magdasal pa. Basta't paulit-ulit ko po na pinipilit na imulat ang aking mga mata at sa awa ng Diyos, mga 5 minuto o higit pa ang nakalilipas ay nagising ako. Ramdam ko na parang totoo yung napanaginipan ko dahil nararamdaman ko rin na tila masakit yung mga hinawakan sa akin kanina. Ayaw ko nang maranasan ulit iyon kaya doon na ako natuto, Sir Red, na bago matulog ay nagdarasal ako. Noon ay hindi talaga ako naniniwala kaagad-agad sa mga kwento tungkol sa mga sleep paralysis o katulad nito. Maaring incubus or succubus na mga kwentuhan dahil natatawa lang talaga ako noon. Hindi rin ako naniniwala sa mga paranormal, Sir Red. Kahit na ako ay mahilig sa mga ganitong klaseng kwento. Pero nang ako na mismo ang nakaranas, doon na ako nagbago ng paniniwala. Nangyari po ito noong ako ay isa pa lamang trainee sa isang BPO sa Alabang at hindi ko na po ito papangalanan, Sir Red. Pasensya na po kung hindi ako ganon kagaling sa mga writers ninyo, pero sana'y maintindihan po ninyo ang buod ng kwento ko. For visualization, ide-describe ko po yung building namin. Nasa 9th floor po yung training room namin. Habang nasa 8th naman yung locker namin. So ang usual ko pong ginagawa kasi noon, pag open nung elevator kahit paakyat ay sumasakay na ako para hindi mag-overload pagbaba sa 8th. So eto nga. Tapos na ang shift namin noon at punuan na naman ang elevator. Pagpasok ko pa lang, pakiramdam ko na merong mali sa loob ng elevator. Kinabahan ako bigla. Pilit ko mang iwinawaglit at ganun na rin naman ang katotohanan na hindi ako matatakutin sa mga enclosed spaces.
No reason talaga para kabahan kung tutuusin, pero naramdaman ko po siya ng bigla. So nag-decide po ako na lumabas at maghagdanan na lamang. Wala pa nga pong 10 hakbang papalayo sa elevator. May lumagabog. Ewan ko po kung ano iyon, pero nagsisigawan po ang lahat ng mga tao sa loob ng elevator, pati na rin yung mga nag-aabang sa labas. Good thing nga noon ay lumabas ako dahil kung hindi, isa rin ako sa makukulong dun. Since BPO nga ito, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na merong mga kwentong Junjun dito. Informed na kami tungkol sa kanya. Hindi rin ako naniniwala talaga sa mga kwentong ganito hanggang sa ako na ang nakaranas. So nung time na nangyari ito ay dalawa kami ng wavemate ko na nasa loob ng restroom. Break time din po kasi namin nun. Nag-aayos ako ng buhok ko nung sandaling yun kung kaya't ako ang pumesto sa harapan ng salamin na nasa ibabaw ng lababo. And then sa left side ko naman ay meron din pong salamin na malaki, which is makikita mo yung buong katawan mo. So habang ginagawa nga namin yung kanya-kanyang business sa loob, kwentuhan kami ng kwentuhan at tawanan ng tawanan. Natigil lamang po yung saya namin nung sandaling yun nang meron po akong mapansing itim na figura sa peripheral vision ko. As in itim po siya. Para siyang ulo na paulit-ulit na lumalabas sa isang corner ng restroom. Yun bang sinisilip kami tapos bigla siyang mawawala at magtatago. Sa pakiwari ko'y naka-4 na beses nga siya sa pagsisilip sa amin pero hindi ako sigurado kung tao ba yun. Alam ko lang kulay itim siya. Napatanong ako sa kasama ko kung may nakita ba siya sa salamin. Pero tinatawanan lamang niya ang itsura namin sa salamin sa harap. So ang sabi ko sa kasama ko, "Tara, balik na tayo." At pinipilit niya ako na kung ano daw ba yung sinasabi ko. Kung bakit ko daw tinatanong iyon at kung may nakita ba ako. Ang sabi ko hindi ko sigurado. Pero meron akong namataan sa peripheral vision ko na solidong itim na figura. Ito pong susunod, Sir Red, ay nangyari recently lamang sa sleeping quarters. Ito po ay sa 9th floor muna. Nataon na graveyard po yung training namin at since hindi pa ako masyadong sanay, talagang antok na antok ako. Kaya sinubukan ko po muna na makitulog dun. As usual, tulad ng mga napapakinggan kong kwento ninyo tungkol sa mga BPO ghost stories, mapa sa sindak o sa ilakbot, dim light, malamig at may mga double deck sa aming sleeping quarters. Pagpasok ko ay 2 lamang yung tao na nakahiga. So ako, doon pumesto sa pinakadulong part which is katabi ng pader. So paghiga ko ay talagang agad na natulog. And then naalimpungatan na lamang ako kasi parang meron pong yumuyugyog ng kama. As in para pong lindol. Hanggang sa napabangon na lamang ako at napansin kong may tao na sa tabi kong bed. Nagre-ready pa lang ng kumot, jacket at kung ano pang gamit. At gusto ko sana siyang tanungin kung lumindol ba. Pero tila napigilan na po ang aking dila dahil nararamdaman kong iba na naman ito. So bumangon ako at umupo saglit. Hindi talaga yun lindol. Doon na ako nagbutil-butil ng pawis. So lumabas na ako at nung time na yun ay okay na ang lahat at pilit kong kinalilimutan yung nangyari. Pero dahil antok pa rin ako, pumunta na ako sa 8th floor dahil meron ding sleeping quarters doon. So far, nakapagpahinga naman po ako doon sa Red ng maayos. Ewan ko ba kung sa 9th floor lamang ba talaga ang lahat ng mga kababalaghan or meron din
sa isa pang palapag ng aming BPO. Wag naman sana. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.